Ngayon nga ay araw na naman ng linggo at para sa mga katulad kong katulong dito sa Hong Kong, ito yung pinakamasayang araw para sa amin. Dahil ito yung araw na kami ay makakapagpahinga. Dahil 24 oras ang aming day off, pwede kaming humilata maghapon o di naman kaya gumala kung saan-saan, makipag-usap sa mga kaibigan. Ito din yung pagkakataon na imimit namin yung mga kamag-anak namin dito sa abroad. Ito yung araw na pwede namin makausap yung pamilya namin sa pamamagitan ng messenger. Maraming ang nagaganap tuwing araw ng linggo. Yung iba, imbes na magpahinga, dumidiskarte pa para lang kumita ng extra. Yes po, ganyan dito sa abroad. Kung hindi ka madiskarte, nga ka. Kung hindi ka masipag, walang mangyayari sa buhay mo. Ito din yung araw na maisusuot namin yung mga paborito naming damit. At kung nakikita mo nyo man kaming nakapustura, dahil ito lang yung araw na maalagaan namin yung sarili namin para magmukha kaming maganda sa paningin ninyo. Pero yung iba sa Pilipinas, sa tuwing nakikita nila kaming gumagala tuwing araw ng linggo, ang sarap-sarap daw ng buhay namin. Sa tuwing nakikita nila kaming kumakain sa labas, ang dami-dami na daw naming pera. Sabi nila, napakaswerte daw namin. Bukod sa nakakapagtrabaho sa abroad, ay kumikita pa raw kami ng dolyar. Yung iba sinasabi, sana all. Sana all na lang daw sila sa amin. Kapag nakikita nila kaming bumibili ng magagandang damit, mapapasana all na lang daw sila pag kami nakakakain sa masasarap na restaurant. Sobrang inggit pa nga raw ng iba kasi nakakapunta kami kahit saan. Pero alam nyo ba na kayong nasa Pilipinas ang mas maswerte kesa sa amin na OFW? Opo, napakaswerte ninyo kasi hindi nyo na kailangan lumayo pa sa pamilya para lang magtrabaho. Yung uuwi ka galing trabaho dahil pagod na pagod ka tapos sasalubong sa'yo yung mga anak mo, makikita mo agad yung ngiti nila, maririnig mo agad yung mga boses nila, mayayakap at mahahalikan mo sila. Yan yung kasiyahan na kahit anong pera ay hindi nabibili. Tapos yung mga oras na gusto mong kumain, kakain ka kasabay yung pamilya mo. May kasama kang kakwentuhan sa tawanan, sa iyakan. Di ba ang sarap? At walang binatbat yan sa mga pagkain dito sa abroad dahil walang kasing sarap pa rin ang kumain kasama ang mga anak mo. At meron pa, yung bago ka matulog sa gabi, malalaman mo na ligtas ang mga anak mo sa loob ng bahay. Isa sa masarap na pakiramdam ng isang nanay, ang makikita mong nasa loob ng bahay ang iyong anak na malayo sa kapahamakan, makakatulog ka talaga ng mahimbing at walang iniisip kasi alam mong nasa poder mo sila. Hindi katulad dito sa abroad na swertehan na lang kung makakatulog ka ng 8 oras sa isang araw. Tulad ko na walang sariling kwarto at sa sala lang ako nakakatulog. Kahit oras na ng tulog, hindi ka pa rin makakatulog kasi nga maingay yung mga amo. Kaya napakaswerte mo dyan sa Pinas kung nakakatulog ka sa sarili mong pamamahay. Yung pag-uwi mo galing trabaho, hawak mo yung oras mo. May oras kang makapagpahinga, makakatulog sa malambot na kama. At syempre, pag day off mo, may oras kang makabanding ang pamilya mo. Malalaro mo yung mga anak mo sa mga parke, mapapasyal mo yung mga kamag-anak mo. O diba? Kaya wag nyong ikukumpara yung kabuhayan sa Pinas kumpara sa abroad kasi napakalayo ng diferensya. Mas masarap pa rin talaga ang buhay sa Pinas, lalo na pagkasama ang pamilya. Pero syempre, may mga pagkakataon talaga na dapat nating isakripisyo para sa pamilya. Kaya nga tayo nag-ibang bansa, di ba? At may mga bagay na kailangang intindihin na kaya tayo nag-abroad ay para sa pangarap, para sa pamilya. At dahil may mga responsibilidad tayo sa sarili natin at sa mga anak natin na dapat nating ipagpatuloy, na lalo pat may mga anak tayong pinag-aaral. Isa sa mga natutunan ko para maging masaya ka ay yung makontento ka sa buhay na meron ka. At wag nating papairalin ang inggit sa mga taong nakapalibot sa atin. Kasi sa tuwing kinakain tayo ng inggit at sa buhay ng ibang tao tayo nakatuon, ay never kang magkakaroon ng kapayapaan at kahit kailan ay hindi ka magiging masaya dahil hindi mo nakikita ang mga magagandang bagay na nasa sayo. Kasi nga nakatuon ka lang sa buhay ng iba. Magkakaiba man ang estado ng ating buhay, alam kong iisa lang yung adhikain at pangarap natin sa buhay. Ang kaginhawaan, hindi ba? Ang maiahon ang mga pamilya natin sa kahirapan. Kaya kung ano man ang mga plano mo o kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ipagpatuloy mo lang hanggat wala kang tinatapakang tao. Ituloy mo lang. Hindi mo man makamit yung pinapangarap mo ngayon, pero malay mo, pero balang araw aayon din sa'yo ang mundo. Hanggat nakikita ka ng Panginoong nagpapakabait, nagsusumikap, nagpupursige at nagtitiwala sa Kanya.
Lahat ng hihilingin mo sa kanya ay ipagkakaloob niya sa takdang panahon. Kaya ikaw na nasa Pinas, huwag mo dapat ikukumpara ang buhay dito sa abroad dahil kahit saan mo tingnan, napakaswerte mo. At hindi sukatan ang pag-abroad para magtagumpay sa larangan ng buhay. Dahil kahit nasa Pinas ka, kung madiskarte ka, walang imposible. At hanggang dito na nga lamang po ang aking vlog at sana'y nagustuhan ninyo. Huwag niyo pong kakalimutang i-follow ako sa aking FB page at i-subscribe ang aking YouTube channel. Huwag na rin pong kakalimutang i-like and share para mas marami pa po tayong mapasaya. At sana'y may natutunan po kayo sa aking vlog ngayong araw na to. At sana'y naway pagpalain kayo ng ating poong may kapal. Yun lamang po at magandang araw!